Hello po, Sir Renz. Itago niyo lang ako sa pangalang Carlo. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang karanasang ito. Mahigit 5 taon na ang lumipas, ngunit tuwing naaamoy ko ang matapang na amoy ng alkohol at disinfectant ng ospital, bumabalik sa akin ang lahat ng nangyari. Hindi ko ito ikinuwento noon dahil natatakot akong pagtawanan lang ako. Pero nang malaman kong hindi lang pala ako ang nakaranas ng mga kakaibang pangyayari sa lumang gusali ng ospital, doon ko napagtantong may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Noong 2021, natanggap ako bilang utility staff sa isang pribadong ospital sa Luzon. Gabi ang aking duty, Sir Renz. 10:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga. Tahimik ang trabaho kapag madaling araw. Kadalasan ay naglilinis lang ako ng hallway, nagtatapo ng basura at naglilipat ng mga lumang kagamitan. May isang bahagi ng ospital na halos walang gustong mag-duty. Ang lumang gusali. Doon matatagpuan ang Ward 7. Isang palapag na matagal nang isinara matapos magkaroon ng renovation. Ngunit kahit wala ng pasyente roon, regular pa rin itong nililinis. Napansin kong tuwing ako ang naka-assign sa Ward 7, lagi akong pinapaalahanan ng matatandang empleyado. Huwag kang magpapagabi ron, ha? Huwag kang sasagot kapag may tumawag sa pangalan mo. At kapag may narinig kang nurse call bell, huwag mong sundan. Tinatawanan ko lang sila. Hindi ako naniniwala sa multo, Sir Renz. Para sa akin, lahat ng kababalaghan ay may paliwanag. Hanggang sa dumating ang gabing nagpabago sa paniniwala ko. Bandang 12:30 ng madaling araw nang utusan ako ng supervisor na kunin ang 2 wheelchair at isang hospital bed mula sa Ward 7. Pag-akyat ko sa ikatlong palapag, Sir Renz, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan. Walang tunog, walang yabag, at walang usapan. Kahit ang karaniwang ugong ng air conditioner ay tila nawala. Tanging ang mahinang pagpitik ng fluorescent light ang maririnig. Pagbukas ko ng pinto ng Ward 7, malamig agad ang bumungad sa akin. Hindi iyon ordinaryong lamig. Parang tumagos hanggang buto. Habang hinihila ko ang isang wheelchair palabas, napansin kong may ilaw sa pinakadulong kwarto. Room 708. Nakabukas ang ilaw. Bahagyang nakabukas din ang pinto. Lumapit ako upang tingnan. Paglingon ko sa loob, nakita ko ang isang matandang lalaki. Payat, maputla, nakahiga sa kama. May oxygen tube sa ilong at kumot na hanggang dibdib. Hindi gumagalaw, akala ko ay natutulog lamang siya. Nagtaka ako. Sigurado akong walang pasyente sa buong palapag. Tahimik akong lumabas at bumaba sa nurse station. Nurse, may pasyente po ba tayo sa room 708? Natigilan silang lahat. Unti-unting nagkatinginan, pagkatapos ay nagsalita ang head nurse. Anong sinasabi mo? Inaakala ko pong may nailipat na pasyente. Namutla ang mukha niya. Walang pasyente ang Ward 7. Nagdesisyon silang samahan ako pabalik. 5 kaming umakyat, Sir Renz, ngunit pagpasok namin sa room 708, wala ng tao. Walang kama na may kumot, walang oxygen at walang kagagamitan. Isang bakanting silid lamang
at pakiramdam ko ay napahiya po ako. Akala ko ay namamalikmata lang ako, ngunit habang palabas na kami, napansin ng isa sa mga nurse ang kama sa sulok. Mainit pa ang kutsyon. Parang may bagong bumangon na tahimik kaming lahat sa Renz. Biglang tunog ng isang bell. Tumunog ang patient monitor. 1, 2, 3. Unti-unti itong bumilis. Lahat kami ay napatingin. Ngunit wala itong nakakabit na kuryente. Kasunod noon ay tumunog ang nurse call bell. 1, 2, 3 beses, Sir Renz. Sunod-sunod na pagtunog nito. Mula mismo sa room 708, unti-unting bumukas ang pinto. Kasabay ng malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Nurse. Mahina. Halos pabulong. Tulungan niyo ako. Nanindig ang balahibo ko. Hindi gumagalaw ang katawan ko, Sir Renz, at parang may pumipigil. Pagkatapos ay dahan-dahang gumalaw ang isang lumang wheelchair sa hallway. Walang tao at walang nagtutulak. Diretso itong papunta sa amin. Habang papalapit, naririnig namin ang tunog ng umiiyak na matanda. Pagdating ng wheelchair sa aming harapan, bigla itong huminto at sabay tumagilid. Bumagsak. Kasabay noon ang napakalakas na sigaw. Sigaw ng isang taong naghihirap. Nagtakbuhan kaming lahat pababa, Sir Renz, at akala namin ay doon na matatapos ang lahat. Nagkamali po kami. Kinabukasan, habang naglilinis ako ng locker room, may lumapit sa aking matandang security guard. Mahigit 30 taon na raw siyang nagtatrabaho sa ospital. Tahimik siyang nagsalita. May gusto akong sabihin sa iyo. Noong dekada 90 raw, may matandang pasyenteng na-admit sa room 708. Isang gabi ay nasira ang nurse call button. Paulit-ulit daw nitong humihingi ng tulong habang hirap na hirap huminga. Ngunit walang nakarinig. Abala ang lahat sa emergency room makalipas ang ilang oras at natagpuan siyang wala ng buhay. Nakabukas sa mga mata at nakahawak pa rin sa sirang nurse call button. Simula noon, marami ng empleyado ang nakarinig ng parehong boses. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking istorya, Sir Renz. God bless you po.